Nakachamba na naman si Coach Oli. Tama na naman. Trinaydor na naman sila. Cayetano. Baligtad, di ba? Ngayon, kasalanan pa ng USAA. Sila na ang nagpoprotekta sa Senado. Ang punto niya, dapat pinaalis yung media. Hindi. Kailangan din merong kumukuha. Di ba? Bakit ang punto mo kung pinaalis o hindi? Ang tanong, bakit meron doon sa pinto ng mga armadong NBI? Alam na nga nilang merong mga pulis sa loob para protektahan ng Senado Tapos kakalampagin pa yung pinto na kung saan andun ang tagusan sa GSIS. Huwag naman tayo magbulahan. Because of possible stray fire. Nakumpirma rin sa CCTV ang bersyon ng mga pangyayari kung saan makikita si retired Police General Mau Aplasca na unang nagpaputok sa dalawang tauhan ng NBI. Makikita ang isang NBI agent na gumanti ng putok na tinawag na pulisya na cover fire habang umaatras palayo sa mga taga-USAA. Sa kabuuan, 44 na basyon nakuha ng pulisya. Karamihan dyan nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng USAA. Bukod kay Aplasca, tukoy na rin daw ang mga nagpaputok. Pero hindi naman tinatanggi ng Sergeant at Arms ng Senado na sila ang unang nagpaputok. Hindi naman nila tinatanggi. Ang issue rito, yung under attack ba sila o hindi? Yun sinasabi nitong si Remulla, nitong si John Vic, hindi. Pambihira. Kung puntahan kaya ng yung bahay mo ng armado, tapos sasabihin mo hindi kayo under attack, kahit ba sabihin mong NBI yung driver nakapasok, NBI ba yun? Hindi. Driver lang ng NBI. Ang daming nagpapanggap. Hindi nyo nga binabantayan nyo yung paintings, di ba? Tingnan mo kalokohan nyo. Andyan ang NBI para magbantay ng paintings. So, ibig mong sabihin, kung may magulong pangyayari, of course, kung susundan natin yung linya mo na kaya kayo nagbabantayin sa painting dahil may mga tumawag ng people power, di umano si Bato, ibig sabihin magulo. Malay ba nung OSAA? Malay ba nung mga pulis? Kung yung pupunta ron ay totoong NBI o nagpapanggap na NBI. Huwag mong sabihin may suot kasi maraming nabibili niyan. 'Di ba? Matibag sa rekto. Maraming alam niyan si matibag sa rekto Totoo. Hindi nga natin alam baka yung warrant of arrest niya pinagawa niya sa rekto But seriously, 'di ba? Sa ganung pagkakataon, kayo ang sumugod sa teritoryo ng Senado. Ano mang mahirap intindihin doon? Alam niyo nang nagpaputok. Alam niyo nang may warning shot, hindi pa kayo umalis. Gumanti pa kayo ng putok. Tapos ngayon, nung nabuking kayo, sasabihin nyo cover fire. Hindi kayo dapat nandoon in the first place. si Aplasca hindi raw sumipot sa CIDG kanina sa kabila ng sumpina na isumite ang kanyang ginamit na baril. He was supposed to turn over his firearm so that we can run the ballistics, but he did not appear to the CIDG. Tandaan po natin Una, Remulla to. Pangalawa, kwento niya yan. Siyempre, papabor yan kay Bongbong Marcos. Obviously, di ba? Bulilyaso yan ng executive department, nasa executive yan. Pangatlo, papaltan siya ni Trillanes Yan ang kumakalat Kailangan niyang kailangan niyang humudas. Kung hindi, masermonan siya ni Boying. Di ba? Ganun kasimple yun Pero tatandaan natin, antayin po natin ang sagot ng Senado. Kasi hindi po pwedeng nasa fifth floor wala siyang baril. Dahil pinagkatiwalaan to ni Cayetano na ang gagawing investigasyon patas. Meron yung kopya ng CCTV yung natanggap ni John Vic, meron ding kopya si Cayetano. So antayin nyo lang. Sa ngayon kwento niya to pero sasagot yun. And I'm sure 100% nagsisinungaling to. Ewan ko kayo, naniniwala kayo. Pero bago tayo tumuloy ilagay nyo dyan sa comment section kung sa tingin ninyo nagsisinungaling to. At wag nyo na rin kalimutan, subscribe Coach Oli News. Kailangan kasama Coach Oli News. Tuloy po tayo. For the information. Pero ang pinakamahalaga ebidensyang hawak ng pulisya pero hindi ipinakita kanina ay ang pagsakay umano ni Senador Bato de la Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Ang puting SUV ang sasakyan nakuhanan ng GMA News na lumabas sa Senado noong alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito sa panayam ng 24 oras kahapon. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla and going to the vehicle na Fortuner. Na pag-aari. Makita na natin yung video nun.
Binigyan din ng DOJ na ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ay Dito muna tayo ha. Alam nyo, yung pagkakabanggit dito ng media na ang hindi maitatanggi ay kasama ni Robin si Bato. Hindi naman tinatanggi ni Robin eh. Kayo namang media talaga, ang karga nyo. Hindi naman tinatanggi ni Robin. Una nga, sinabi pa nga niya, oo, akin yung sasakyan na yun. Proud pa nga siya eh. Oo, siya lang yung senador na Fortuner lang ang sasakyan. So what? Kahit maputing ban pa ang kumuha kay Bato eh. Wala naman siyang warrant. Asan nga yung warrant? Ba't hindi mo isubmit matibag? Andiyan ka na, John Vic. Ba't hindi mo hingin yung warrant? Andiyan ka na, Claire. Ba't hindi nyo isubmit kay Cayetano yung warrant? Andiyan ka na, Chief, kung sino ka man. Ba't hindi nyo isubmit yung warrant? Eh pag ganun si Trillanes, malay ba natin kung gawa na naman sa rectod? Ang punto rito, hindi naman kailangan itago. Sabi ko nga, kung pinilit pa nila si Bato, kung ayaw niya magstay doon, makakasuhan pa, baka makasuhan pa yan si Robin na illegal detention. Bawal yun eh. Hindi mo naman pwedeng diktahan ng tao. Alam mo ang issue ganito. Bakit natin pinapahaba ang sitwasyon? Bakit kailangang abutin ng 1 linggo? Hanggang ngayon wala pang warrant na ipinapakita. Ang dali na, alam mo parang drug test yan eh. Kung hindi ka addict, bakit ba takbo kayo ng takbo sa drug test? Ba't hindi na lang magpa-drug test? Di ba? Same thing dito sa warrant. Hindi nyo na lang ibigay yung warrant. Di tapos na istorya. binigyan din ng DOJ na ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody ng Senado. Kakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si... Ayun, totoo. Una, dalawa po yan. Huwag po natin kakalimutan. Pag nagawa na lahat, na exhaust na ang lahat ng legal remedies o sa Tagalog ay yung karapatan niya sa batas na ipagtanggol yung kanyang sarili, nagawa na ni Bato at naglabas ang local courts, kahit basketball court, basta sa Pilipinas. Naglabas ang korte sa madaling salita ng warrant of arrest. I'm sure isusuko yan ng Senado. At kung hindi, bida, ikaw bida-bidang bida, sasabihin ko sa iyo, ako mismo, babakbakan ko si Bato araw-gabi. Okay? Hindi po tayo bias. Ang gusto lang natin, lahat ng tao, ikaw, ako, kayong nanonood, kahit anong kulay ninyo, dapat dumaan sa due process, sa tamang due process at sa korte natin. Tama po ba? O tama-tama. Senator Bato. Emil, bubuo ang DOJ ng panel of prosecutors na susuri sa mga ebidensyang isinumite ng PNP. Sa ngayon, hindi pa nila masabi kung Alam mo, sino ang mga makakasuhan, pero patuloy daw sila. Wag na kayong bumuo ng ako sa akin, wag na kayong bumuo ng prosecutors. Ganon din naman yan eh. Parang ICI lang din yan, walang mangyayari. Alam na natin ang ending. Oo, tama ang NBI, tama si Bongbong, tama kayong lahat. Kasalanan ng grupo na sa tingin ninyo ay hindi nyo kayang pilipitin ang liig. Yung hindi susunod sa tono nyo, hindi susunod sa choreography nyo, yun ang mali. Ang susunod sa inyo, ang hihimuri ng puwet ninyo at ni Bongbong Marcos, yun ang tama. As simple as that. Wag na tayong maglokohan.